Kinukumbinsi raw ng Liberal Party na tumakbo sa pagkasenador si dating Vice President Leni Robredo. Pinangalan na rin ng partido ang iba pa nilang pambato para sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Chel Jokno. Silang tatlo mga pambato ng Liberal Party sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Kinumpirma yan ni dating Senadora Laila De Lima sa isang forum sa Maynila kanina. Si De Lima ang kasalukuyang tagapagsalita ng partido. Natanong din siya kung may plano ba siyang tumakbo sa 2025 matapos ang 7 taong pagkakakulong. The political climate is not that easy, especially for me that I just came out of jail, I have no resources, and I'm still really trying to reinforce whatever support I have. Bukod kina Pangilinan, Aquino at Jokno, may isa pa raw nililigawan ang partido. Yan ay si dating Vice President Leni Robredo. We are still convincing VP Leni to also run under the same slate, and maybe there's a higher or greater chance at success with the VP Leni leading the pack. Wala pang opisyal na pahayag si Robredo kaugnay rito. Pero sabi ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, bukas daw sa posibilidad ang dating bise. She's definitely thinking about it, and definitely yung mga pahayag ng mga alyado tulad ni Senator De Lima, magiging konsiderasyon yan dun sa kanyang magiging desisyon for 2025. Ayon naman kay dating Ifugao Representative Teddy Bagilat na Secretary General ng LP, may mga naririnig daw silang mas gusto ni Robredo na tumakbo sa kanyang hometown sa Naga City, Camarines Sur. Definitely, if she wants to run for the Senate, she has to decide now. If ever she's going to run in 2025, she's more inclined to run in Naga. No? Because yung congressman doon, LP Congressman Gabby Bordado is ending his term. So strategically also for the Liberal Party, we would like to maintain that seat. Ayon pa kay De Lima, inagahan na nilang paghahanda sa halalan para hindi umano matulad sa kinapos nilang kampanya noong 2022 elections. We have to start early. The preparations have to start early. That's the complaint last time, but the VP Leni's campaign came a little bit late, and it was late. Ayon naman sa isang political analyst, magandang estratehiya ito para sa Liberal Party. I would call them real opposition, kasi sila naman talaga ang boses ng totoong opposition. I think it's about time for the Liberal Party to make a comeback in the midterm elections. Sinusubukan pa ng News 5 na makuna ng pahayag sina Pangilinan, Aquino at Jokno. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.